Ako si Angelo Chester Robles, nasa ika-8 baitan ng Antipolo. At ito ang aking social awareness tungkol sa panahon na nararanasan natin ngayon sa Pilipinas at sa climate change. Ang Pilipinas ay matatagpuan sa Timog Silangang Asya na malapit sa Ecuador, na nagdudulot ng mainit at mahalinsangan na klima sa karamihan ng mga lugar. Ang klima ay tumutukoy sa pangkalahatang kondisyon ng panahon sa isang partikular na lugar sa loob ng mahabang panahon. Kadalasang higit sa 30 taon, ito ay naglalarawan ng mga regular na pagbabago sa temperatura, ulan, kagubatan at iba pang kondisyon. Ang klima sa Pilipinas ay karaniwang maiinit at mahalinsangan sa mga buwan ng Abril hanggang Hunyo, habang tag-ulan naman mula Hulyo hanggang Nobyembre. Sa mga buwan ng Disyembre hanggang Marso, karaniwang malamig at tuyo ang panahon. Ang bansa ay tinamaan rin ng mga bagyo, lalo na sa panahon ng tag-ulan, na kadalasang nagsisimula mula Hulyo hanggang Setyembre. Normal na magbago ang panahon. Ang panahon ay maaaring magbago mula araw-araw o mula sa isang season papunta sa iba. Ang pagbabago sa panahon ay sanhi ng iba't ibang mga natural na kadahilanan tulad ng paggalaw ng hangin, temperatura ng dagat, at iba pang mga atmospheric na kondisyon. Ang climate change ay tumutukoy sa pangmatagalang pagbabago sa klima ng daigdig. Ito ay sanhi ng natural na proseso tulad ng volcanic eruptions at pagbabago sa solar radiation. Subalit ngayon, ito ay higit na pinapaalala ng tao dahil sa greenhouse gas emissions mula sa mga aktibidad tulad ng pagkasaka, industriya at transportasyon. Ang climate change ay nagdudulot ng mga pagbabago sa temperatura, pattern ng ulan, pagtaas ng antas ng dagat, at iba pang epekto na maaaring magdulot ng pinsala sa kalikasan at epekto sa ekonomiya at kalusugan ng tao. Gayunpaman, ang mga tao rin ay nagdadagdag ng greenhouse gases sa atmosfera sa pamamagitan ng mga aktibidad tulad ng pagmimina, pagsasaka, at maaaring magresulta sa pagtaas ng temperatura sa buong planet. Ito ay maaaring magdulot na mas matinding tag-init at pagbabago sa klima, kabilang ang pagpapaalala ng tag-init sa Pilipinas. Dahil sa sobrang init, suspendido ang klase sa ilang paaralan. Ang iba naman ay kanya-kanyang diskarte para maibsan ang init. Balik online classes muna sa lahat ng public schools sa buong bansa ngayong araw dahil pa rin sa maalinsangang panahon na dulot ng tag-init. Pati ibang lugar sa bansa, sinuspindi na ang in-person classes hanggang college. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Sinuspindi na kahapon ang Department of Education ng face-to-face classes sa lahat ng pampublikong paaralan sa buong bansa ngayong araw dahil sa matinding init pa rin ng panahon. Sa inilabas na abiso ng DepEd, inilipat muna sa asynchronous classes o distance learning ang pasok ng mga estudyante mula kindergarten hanggang senior high school para makumpleto ng mga bata ang kanilang assignments, project at ibang requirements sa bahay. Hindi na rin i-require mag-report sa eskwelahan ng lahat ng teaching at non-teaching personnel ng DepEd. Malamig, parang galing ref. Ang mataas na heat index ay maaari magdulot ng stroke o pagkamatay kung hindi maagapan. Kaya para makaiwas sa anumang komplikasyon ngayong tag-init, iwasan muna natin ang paglabas ng bahay, uminom na maraming tubig at magsuot lamang ng mga komportableng damit. At ngayon naman, bilang mag-aaral, paano tayo makakatulong sa climate change? Bilang mag-aaral, mayroong maraming paraan kung paano makakatulong sa paglaban sa climate change. Una, pag-aaral at pagpapalaganap ng kaalaman. Magsagawa ng pananaliksik at pag-aaral tungkol sa climate change at ibahagi ang natutunan sa iba upang palawakin ang kaalaman at kamalayan sa issue. Pangalawa, pagtitipid ng enerhiya. Magsagawa ng mga hakbang upang makatipid sa enerhiya sa loob at labas ng paaralan. Tulad ng pagta-turn off ng mga ilaw at ng mga appliances kapag hindi ginagamit. Paggamit ng mas mabababang enerhiyang gadgets at iba pa. Pangatlo, pagsagawa ng mga kampanya. Organisahin o sumali sa mga kampanya
at aktibidad sa paaralan na may kinalaman sa climate change, tulad ng tree planting, clean-up drives, at advocacy campaigns. Pang-apat, paggamit ng mas malinis na transportasyon. Pumili ng mas malinis na paraan na pagbiyahe papunta sa paaralan tulad ng paglalakad, pagbibisikleta, o paggamit ng pampublikong transportasyon upang bawasan ang carbon emissions mula sa sasakyan. At panghuli, pagsusulong ng green initiatives. Manguna sa pagsusulong ng mga green initiatives sa paaralan tulad ng pagtatanim ng mga halaman, paggamit ng recycled materials, at pagpapalaganap ng environmental awareness. Sa pamamagitan ng pagkasagawa ng mga hakbang na ito, hindi lamang makakatulong sa pagbabawas ng iyong carbon footprint, ngunit magiging ehemplo ka rin sa iba at magiging bahagi ng mas malawakang solusyon sa climate change.